Lightweight champion of the world, introducing Gervonta Tank Davis. His record stands at 61 wins, 7 losses, 2 draws, with 39 wins coming by way of knockout. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pacman Pacquiao! WBC welterweight champion of the world, introducing Mario El Azteca Barrio! Babagsak si Gervonta Davis kung ito ay mapupuruhan ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. So mainit-init nga na usapin ang bakbakan ni Pacquiao at Davis sa Amerika, na kung saan nga po ito ang pinakamabigat na laban na kakaharapin ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Maraming mga boxing fans ang nagsasabi na mahihirapan sa laban na ito ang ating kababayan, pero hindi po kasi talaga natin mapipigilan ang ating pambansang kamao sa mga hakbang nito para sa kanyang magiting na paglabas, kung saan ay gusto nitong may maiambag sa kanyang legasiya bago tuluyang iwanan ang sports na kanyang minahal. Hindi natatakot o nakakaramdam lamang ng kaba ang ating kababayan na banggain ang halimaw at kampyon na nasa kanya ngayong harapan. Ito po ay dahil formal na pong pinahayag nitong ating pambansang kamao Manny Pacquiao na ang gusto niyang makalaban ay itong si Rolando Romero na isa ngayong WBA welterweight world champion, at si Gervonta Tank Davis na isa sa pinakatanyag na boksingero sa larangan. Ang pinakamaingay sa lahat ay si Romero na nagpahayag na rin ng kanyang formal na pagtanggap sa hamon ni Pacquiao. Kaya lamang ay mukhang nabahag na din ang buntot nitong kampyon na ito. Ito dahil sa nawala ang kanyang interes na labanan nitong si Pacquiao dahil sa nakipagnegosasyon na ang kanyang kampo sa potensyal na rematch nila sa pagitan nila ni Ryan Garcia. Ibig sabihin lamang po niyan mga idol ay umiwas si Romero sa ating pambansang kamao na di hamak na mas malaki pong laban para kay Rolly Romero. Pero ganun talaga mga idol, dahil nga sa malaking kahihiyan po para kay Romero kung sakaling madadapuli siya ng mas matandang Manny Pacquiao na lipas na sa kanyang prime. Alam po kasi nitong si Romero na nariyan pa rin ang bilis at bigat ng mga suntok ng isang Manny Pacquiao na naging dahilan kung bakit hindi na ilalabas nitong si Mario Barrios ang husay niya sa pagiging isang teknikal na boksingero. Ito'y dahil sa umiepektibo pa rin ang estilo at kakayahan ni Pacquiao para durugin ang mas batang kalaban. Sa ngayon po mga idol, ang matunog na pwede pong makakalaban ni Pacquiao ay itong si Gervonta Tank Davis na maaring maglaban sa super lightweight division o junior welterweight division. Dahil sa sigurado po na si Pacquiao ang tutungo kay Davis. Ito'y dahil sa alam naman po kasi natin na magulang rin sa timbangan si Davis na kadalasang humihingi ng rehydration clause sa mga mas malalaking kalaban. Maganda at mahirap na laban ito para sa ating kababayan dahil sa sigurado po mga idol na hindi po pagbibigyan ni Davis itong si Pacquiao at talagang ibibigay nito ang kanyang malalakas sa suntok para patulugin ang ating kababayan sa isang suntok lamang. Pero kung makakaisa si Pacquiao at magagawang matalo si Gervonta Davis, ay siguradong malaking achievement ito o napakalaking legasiya ang maidadagdag sa karangalan ng ating kababayan. Pero alam naman po kasi natin na suntok sa buwan ang pagkapanalo na ito. Pero alam naman natin na iba pa rin po kasi talaga pag Manny Pacquiao na ang lalaban, na nagagawa pong posible ang mga imposible. Ngayon, si Gervonta Davis ay mayroon pong kasalukuyang kartada na 30 panalo walang talo at may 28 na knockout dito sa kanyang 30 na ipanalo mga laban. At ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao naman ay mayroong kasalukuyang kartada na may 62 panalo, mayroong 8 talo, 3 tabla at mayroong 39 na knockout sa kanyang 62 na ipanalo mga laban. At kung mangyayari ang laban na ito mga idol, ay siguradong magiging isang muling heavy underdog ang ating kababayan na haharapin ang kinikilala bilang isa sa pinakahalimaw na boksingero dito sa makabagong henerasyon.
Ngayon sa tingin nyo mga idol, magagawa po kayang manalo nitong si Pacquiao kung itong si Gervonta Tank Davis ang kanyang sunod na makakalaban? I-comment nyo na po ang inyong magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niyang mapag-usapan dito sa ating comment section. Ngayon mga idol para magkaroon po tayo ng init at masariwa ang muling pagbabalik nitong si Pacquiao ay kaya naman po iahain ko sa inyo itong isa sa mga mabibigat na laban ni Pacquiao na kung saan kanyang dinipensahan sa unang pagkakataon ang kanyang titulo sa bansang Amerika. At ito na nga po ay noong kanya pong makalaban ang Colombian boxer na si Jorge Julio. Sa round 1 pa lamang mga idol ay maaga pong bumabato ng madidiin at kaliwang suntok itong si Pacquiao. Gusto agad itong si Pacquiao na makuha ang face ng kanilang laban sa pamamagitan ng maagang pagbabato ng malakas na suntok. Lumaligitik po sa katawan nitong si Jorge ang lakas ng bawat patama ng mga suntok nitong si Pacquiao na naging dahilan mga idol kung bakit napunta kay Pacquiao ang round 1 ng laban. Well, I can't imagine anyone fouling me when I were fighting that. They're just trying to get Pacquiao ready to be more protected this time, perhaps. Freddie says he would like for Pacquiao to learn the fouls yesterday. I wouldn't be surprised if Julio tries to do the same doggone thing. Thoroughly, and I think Pacquiao has already gotten some of Julio's left-hand counter. That many times mean I like it one back, so this must be a real good kid. Big left hand by Pacquiao. Maybe biting off something more than you can chew, but Julio has a lot of knowledge and a lot of craft. When you come up to 122 from 118 and you get Manny Pacquiao in your third, Julio has got a concerned look on his face. sometimes the first couple of punches might rock you, but then you taste the power and sort of get used to it, right, Bobby? Well, you know, there are times I countered by a nice left-hand counter by Julio. Oh, big left hand by Pacquiao. You got to see what a big hitter Pacquiao wants to be. Throws every punch with aggression. So much more. Pacquiao with a body shot after missing with the wild. But if you get caught one of those and you're not looking, I'll tell you what, your legs come right out from under you. When you catch you looking, boy, And there's a low blow. So already an elbow and a low. Pacquiao. Aggressive intentions. Julio, a little bit more of a change-up artist, and holding his own now. Punch that hard as Pacquiao is. Takes a lot of energy to start those punches. Oh, that's a huge left-hand shot. And the right-hand shot. No knockdown, don't pull him down, man. As I was saying, New be the case. you have to make those punches hit something. Body shot by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round comes to a close. Stomach, it hurts him. Come on, keep punching. Sa ikalawa ng round mga idol ay dito po magugulat ang lahat dahil sa pinabagsak nitong si Pacquiao ang boksingerong hindi pa po nararanasang bumagsak sa laban at matalo sa pamamagitan ng knockout. Okay, Manny. Now here, I want you to use the jab a little bit more, okay? All right, that you gotta be smart. You know, make sure be first, okay? You hit him on the bottom. Another straight left hand by Pacquiao. Thus the call of no knockdown when Julio went to the canvas. Now round 2 begins. And you heard Julio's corner saying, hit him in the belly. And down goes Julio. It was a perfect execution of what he was told in the corner. Double jab and throw the left hand. He did it. Look what we see. The kid listens. Hey, come to me. Bueno. No 3 knockdown rule in effect. I think Julio's gonna have trouble finishing this round. I really followed him with the left hand. He did it twice in a row. In the second one, dropped Julio. This is some prospect, Bobby. To me, he's every bit as exciting as Prince Nassim Hamed. He really is. He can punch. He can take a punch. He's aggressive. And he loves to fight. You okay? Box. Freddie Roach told him to go in behind the double jab and try. Trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just getting ready to swing away again. And Bill Clancy's seen enough. Devastating second round TKO for Manny Pacquiao. What a comeback from the misfortune. Itinigil na ng referee ang laban
dahil sa makikita na luray-luray na itong si Jorge Julio. Sa laban na ito ay hindi po pinagpawisan si Pacquiao pero nadurog ng husto ang kanyang kalaban. What a comeback from the misfortune of San Francisco. Ladies and gentlemen, referee Bill Clancy has to step in and call a halt to this bout. The official time, 1 minute, 9 seconds of round number 2. The winner by TKO victory and still the IBF Junior Featherweight Champion of the world, Manny the Destroyer Pacquiao. At bago po natin masaksihan ang comeback fight nitong si Pacquiao, ay may ihahain muna po ako na laban sa inyo. At ito na nga, ay ang laban nitong si Manny Pacquiao sa WBO Welterweight World Champion na si Jesse Vargas. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok. Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng madidiing suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga madidiing suntok sa ating kababayan. Di naman inaayaan ni Pacquiao na mangyari ito, kaya naman malalakas na suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan.
Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa parehas po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa muka ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao.
Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po umiepektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung papaano niya nga ba ito maisasagawa. Dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagbistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampiyon na si Jesse Vargas.
Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas na suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt.